Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Ang oras natin mga kaibigan ay 7 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. Welcome back po dito sa ating ikalawang segment po ng ating advocacy broadcast ng Access Project. Kasama pa rin si Sir Jobet Mendez, ang project officer ng Accord. At syempre si Ma'am Loreth Carnable, project officer din ng Save the Children. Yes, yun, narinig natin nung unang segment, kanina lang mga kaibigan, no? Yung iba't ibang mga karapatan ng mga internally displaced person. So, yung mga tao, pamilya po na napilitang mag-backwit po dahil sa iba't ibang uri na mga kalamidad, whether natural hazards or mga human-induced, no, mga kalamidad na likha ng tao. So narinig natin na medyo may kahirapan talaga ang buhay at medyo bababa ang dignidad ng mga pamilya, no, na wala doon sa kanilang mga tirahan. At sa pamamagitan po ng pagkilala ng mga kanilang mga tawag dito, yung mga karapatan, no, at sa mga services po na binibigay ng gobyerno at iba pang humanitarian groups, ay napapanatili natin, na iangat natin yung kanilang kumpiyansa sa sarili at sa pamamagitan ng iba't ibang mga serbisyo na binibigay po natin. Pero sa kabila ng mga karapatang ito ay meron tayong mga responsibilidad pa rin. Yung sabi nating participation at pagre-report at iba pang mga pwedeng gawin, no, na ma-contribute natin na mapanatiling maayos, no, at matiwasay ang pamumuhay ng mga tao sa loob ng evacuation center lalo na. Yun, napakahalaga ng mga participation, mga kaibigan.
So ngayon naman sa ating pagpapatuloy ng ating discussion, no, focus tayo doon sa usaping shelter, no. Isa sa mga pinakamahalagang usapin kapag nagkakaroon ng displacement, na magkaroon ng ligtas na tirahan at na may dignidad. So ano ba 'yan? Ano bang pinaka-take natin na the right to safe and dignified shelter, no? So ito yung pinaka-purpose natin, mga kaibigan, kung bakit natin naimbita si Sir Jobet ng Accord para tulungan tayong i-discuss itong mga usaping ito, no? So isa sa mga natin, no, sa mga nabanggit natin kanina, yung rights, Sir Jobet, no, ng rights to adequate shelter ng mga persons na displaced persons and families. Yes po, sir. Tama po yun. Karapatan din talaga ng lahat, no, ng tao na meron tayong sapat na tirahan, ligtas at maayos na tirahan. Oh. Ano bang natin yan? Paano ba natin masabi na talagang magkakaroon ng masasabing ligtas at maayos sa tirahan? Ano ba yung mga standards natin dyan, sir? Ang standard nito, pag sinabi natin na ligtas at maayos na tirahan, ay unang-una yung dito, yung space niya, may minimum na space tayo na 3.5 meters per person. Tapos, syempre, dapat yung tirahan mo ay hindi siya nasa safe location siya, hindi siya malapit sa landslide prone, hindi siya babahain na lugar. Ganon po siya. So importante yung tamang pagpili muna ng location. Ito yung kung hindi ikaw pupunta sa evacuation center, or kung kahit may mga evacuation center, pa rin, no? May mga halimbawa madalas na nagagamit natin ngayon yung mga covered courts, no? Pero may mga covered court na madali lang din maabot ng mga baha. So importante rin na 'yun, pagpili ng tamang location, no? Sa na hindi siya mabilis na maapektuhan ng mga sakuna. Importante ay komportable ka na matulog, komportable ka matulog sa gabi, hindi ka natatakot, gano'n. Wala kang pangamba sa paligid mo. Yun yung mahalaga dito sa usapin ng rights to adequate shelter. Although may binanggit tayo kanina na space requirement, ito yung pinaka minimum, no? Ibig sabihin yun ito pinakamababa na hindi pa bababa sa yun yung pinaka minimum nga natin, no? Yung 3.5 square meters per person. So gaano ba kalaki yun? Yung 3.5 per 3.5 1 meter, di pa ganito? Oo. So, dapat ganito, nasa mga 10 feet siya. Sa isang tao? Sa isang tao, 10 feet kwadrado. Okay. Ganun siya. Pero sa natin yan, bakit nasa 10 na 3.5 meters? Dahil doon sa loob natin ang assumption na pwede pa nating gawin yung mga regular na ginagawa natin sa isang bahay na regular, di ba? Kasama na kasi dyan yung maayos na tulugan ng isang tao. Kasama na din dyan yung mga lutuan niya. So, yun naman usually yung araw-araw na ginagawa natin, na magluluto, matulog. Tapos, syempre, yung CR, kung saan ka mag-CR. So, kasama siya sa ganyan na space sa isang tao. Yung CR siguro, baka hindi na siguro sir, kasi doon na sa labas hindi tayo pwede maglagay ng CR sa Pero yun nga, ang isa din sa narinig natin na maliban sa mga regular na ginagawa natin sa loob ng bahay ay siyempre ang consideration natin, hindi lang tao ang nilalagay natin doon, no? Yung mga gamit natin kapag tayo nag-i-evacuate, bit-bit din natin. So isasama din natin sa consideration yung mga space na gagamitin ng isang tao para ilagay, no, mapag-imbakan ng kanya mga personal na mga kagamitan. So kasama doon sa measurement, no, yung 3.5. Kaya 3.5. Nag-iisip ako ba ko? Mga evacuation center na. Ang 3.5 ba ito ay sa evacuation center siya or
kung magpapatayo ka ng transitional shelter. Mas dito siya. Ito ay dahil bata ito sa sa humanitarian principles. Ito yung standards talaga niya. Kung halimbawa magkakaroon ka ng isang shelter na magpapatayo ka ng isang shelter, kinukonsider mo yung space ng bawat individuals. So, ganun, kung merong 5 tao sa isang bahay, so Dapat malaki parang siya. 50 din. Yes po, ganun Eh di, siya. parang ano yan, kasi ang So, hindi ginagawa siya sa natin, evacuation center. I think sa na evacuation center din, kasi ang ginagawa natin, kaya di ba ang ano natin, tinitingnan sa RNA natin, o sa profiling natin, binibilang natin kung ilan yung member ng household. Kasi yun yung binibilang din yung standard, halimbawa doon sa previous ko na organization. Kung halimbawa 6, so 3.5 ikaw, times 6 mo, so magiging 21 yan na square meters ang ano. So pero yung wala namang 21 na square meter na True. na trapal. So Oo. ang magiging standard niyan yung 24 square meters na trapal natin. Pinakamalapit Oo, na, so pag nagbibigay tayo. So yan yung for family of 6 na kung meron sa isang pamilya, merong 6 na miyembro, so makakatanggap din siya kung nasira yung bahay niya, totally damaged, or kailangan niyang, kasi nga sila ng temporary shelter, tayo ng barong-barong. So isang trapal na 24 square meters yung makukuha niya. Pero sa mga families na lagpas na sa 6, yung kanilang household member ay makakuha na trapal. sila ng 2 trapal. So yun yung natin, binibilang natin yung 3.5, yun na yung buong space ng isang tao. Tapos pagka yun yung standard niya sa Pero pati din sa transitional na shelter, ganun din ang kasi 24 square meters naman din ang natin. Pero yung sir, yung trapal, ano ang expectation na paggagamitan doon? Yung bubong or yung wall or yung doon sa floor? Ang sagot mo dyan, sir. Ang sa trapal ay mas talaga dapat siya sa bubong kasi yun yung computation natin na dapat hindi sila mabasa sa ulan. Kung nasa evacuation sila, mapasilungan sila doon. At yung 3.5 na competition natin ay nakabatay talaga doon siya sa bubong. Pero kadalasan minsan ang ginagawa din talaga nito sa actual ay kasama na yung wall at saka yung ginagawa nilang Minsan, no? banig. Oo. Ganon. Kasi yun nga, siksikan na sila, hindi na nila din masunod itong 3.5. Magsiksikan na sila kasi in-insure din nila kasi kung bubong lang din, wala silang wall, mahirap yung privacy din nila. Correct. Ng isang pamilya. So, ganun. Pero meron ding iba na halimbawa mayroong mga ibang mga local resources, halimbawa meron silang sariling trapal, Kasi yung pinamimigay natin na trapal ay yung mga makakapal talaga, Na part din natin sa ating commitment at saka accountability natin doon sa mga affected communities, Na kailangan matibay, At na mga materyales yung pinamimigay natin ay yun nga nakadesign siya para gawin siyang bubong. Yung iba naman ay sila ang gumagawa ng paraan, halimbawa ginagamit nila yung mga kortina or mga mas hindi matibay na mga trapal para gamitin pang dingding. Pero meron ding iba na halimbawa maliit lang yung ang number ng household member, halimbawa 3 lang, 4, so yung mga A-frame nila, yung parang triangle na bubong, pero abot na siya hanggang sa So, nasa bubong na siya, dingding pa. Parang glamping. Parang gano'n. Nakita natin yan, maraming mga designs na yan sa mga camping areas talaga. Kasi tama. kadalasan din kasi pag ganun yung ginagawa nila, kasi nangihinayang sila, nasayangan sila pag putulin nila yung trapal. Kaya minsan naisip nila na babalik lang din sila agad. So mas ang purpose din talaga doon pag makabalik sila sa area nila ay ibubong din talaga nila. Magagamit pa nila pag balik nila. Although yun din naman ang mga design, kadalasan mga kaibigan, kung dito meron tayong mga
shelter response doon sa Davao Oriental, sa Cebu, no? Marami din tayong mga hindi lang tayo namigay kundi tumulong din tayo sa pag-establish talaga ng mga emergency shelters doon sa mga areas na ito. Talagang yung disenyo natin ay talagang naka-A-frame siya, no? So talagang parang triangle lang siya. Para No, this is kasama ng bubong. pagkilala, pero sinisika pa rin natin na ma-meet pa rin natin yung standard nga na yon. 3.5 Oo, 3.5 na living space, no? So ng isang yun, tao. at pagkilala din ito na talagang temporary space lang yon na para magkaroon pa rin ng consciousness yung mga affected families na talagang kailangan nilang maghanap din, no? Na darating talaga ang panahon na lilipat at aalis sila doon sa area na yon, na hindi sila mananatili kasi temporary lang yon na space, no? So ganun pa man, no, inabanggit nga din ni Sir Jobet kanina yung tamang pagpili ng shelter location, no? Importante na hindi talaga madaling mabaan, no? Hindi siya prone to landslide kasi nga yun kasama din sa yun karapatan nila na ano na nga, A-frame na nga yung titirhan tapos hindi pa ganun kagandahan yung pwesto. Tama. No? Pati yung location na maaari pa rin silang magpatuloy o maka-re-establish ng kanilang hanap buhay habang nandoon pa sila sa evacuation. So yun ay isang ano din. Ano pang ibang mga consideration natin? Nabanggit mo nga, sir, no, yung exposure sa iba't ibang mga elements ng panahon, no? Dapat hindi sila madaling maulanan, no, o mabilis mabasa pag ulan. Pero hindi rin sila madaling ilipad yung mga trapal nila kapag hanginin, no. Kaya nagkakaroon tayo ng mga iba parang ginagawa din natin 'yan. Halimbawa, 'di ba, kapag nagdi-distribute tayo ng mga shelter materials, nagme-message tayo ng BBS din, no. Kaya isinasama natin yung mga 8 key messages, pero minsan tinuturuan din natin kung ano yung tamang pag-install talaga, no? Minsan may mga tawag yan, mga model shelters tayo kung na pwedeng gayahin ng mga mga IDPs dun sa area. Dagdag din po, sir, no, dito sa shelter standard ng humanitarian principles. Isa sa gusto din natin na iniiwasan itong bitbit natin itong principle din ng do no harm. Napaka-challenge din talaga sa ganitong proyekto na in-implement din natin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Lalo na ang location talaga, ito yung pinaka-challenge na syempre tayo ay inisip natin na dapat yung location ay safe. Kung meron tayong mga shelter, mag-repair tayo ng mga shelters. Pero minsan ang mga location din talaga ng mga tao ay nasa babahain na lugar. Kaya yun, may mga ginagawa tayong mga paraan paano yung diskarte na ma-repair pa rin yung mga bahay nila na nandun sila sa mga babahain ng mga lugar. So yun, pero ina-advocate pa rin natin sa kanila na dapat makapaghanap sila ng mga safe na lugar kasi di natin alam kung meron pang mga mangyayaring mas malala pa doon sa mga naranasan nila. Tama yun. Oo. So, Tapos, proper selection. Oo. Tapos, syempre, dapat maayos, dignified yung paggawa ng isang shelter na hindi nakapalala sa sitwasyon ng mga tao. Ganon yung gusto natin i-consider doon. Syempre, isang mga paraan doon, nandito din siya sa core principles ng humanitarian, no? Yung participation ng mga affected population. Yun, nabanggit din ito kanina na malaking bahagi yung pag-participate ng mga tao kasi sila mismo yung mas nakakaalam ng mga, lalo na sa mga pangangailangan ng mga materials na makikita lang nila sa loob ng kanilang komunidad at sila din yung mas nakakaalam ng mga disenyo. At syempre, isa lang alang din natin yung context ng culture nila, yung kultura nila, ano yung nakasanayan nila.
So, yun din yung mga kailangan natin i-consider, no? Mm. At pinakamalaga dito yung safety at dignity and privacy ng bawat isa. So, nakasama siya dito sa humanitarian principles po. Tama yun. Babalikan ko lang yung isang point, tanong ni Ma'am Lorette kanina tungkol dun sa paggamit ng mga trapal, di ba? Nasabi natin na pinaka-purpose talaga ay gamitin sa bubong. Pero meron ding iba na lalo na kapag nandun sila sa covered court, so hindi na kailangan yung bubong, ano. So madalas nagagamit ito, na-advise natin para doon sa kanilang privacy at saka partitions, no? Kasi yun nga, isa sa mga tawag dito, isa sa mga core standards din natin na kaya natin gustong hindi lang siya bubong na na pwedeng tirahan, kundi magiging safety din siya, no? Parang space for safety din sa kaligtasan ng mga tao, ng mga family members, lalo na ng mga membro ng pamilya na parang ang tawag yun, yung mga vulnerable, no, na medyo madaling maabuso, no, yung mga anak natin, yung mga babae, yung mga kababaihan natin. So importante na kahit nandoon sila sa temporary space ay napoprotektahan pa rin yung kailang mga dignidad, no. So hindi sila madali masilipan o hindi sila nakikita habang nagbibihis. Yun, no, kahit natutulog sila ay hindi sila agad nakikita, no. So yung mga trapal po na kasama dun sa natin, no, bakit talagang isang importanteng component o bahagi ng ating mga shelter support ay ang mga trapal natin na pwedeng gamitin pang atip, pwedeng gamitin pang partition. No, doon naman sa mga naging challenge natin kasi yung mga A-frame natin ay mas maliliit yung mga space natin. So meron din naman tayong ibang mga gamitan na pinamimigay katulad ng mga kumot at saka mga malong, no, na nagagamit nilang pang protection, pananggalang sa kanilang sarili para yun magamit nila habang nagbibihis or talagang meron silang pang takip habang sila ay natutulog, no. So kasama din yan sa education na binibigay natin. Hindi lang tayo namimigay ng mga kagamitan, kundi nagbibigay din tayo ng kaalaman kung paano gamitin yung mga pinamimigay nating gamit. Dahil yun nga, may sinusunod tayong standards, no. Ito yung gabay na para talagang hindi lang siya shelter kundi kabuuan protection din siya ng mga internally displaced persons. Yun. Yung naalala ko, sir, importante dito lalo na dito sa Pilipinas, siguraduhin, lalo na pag gumagawa ka ng transitional shelter or yung sa evacuation center, siguraduhin yung ventilation. Kasi, di ba, tama. dito sa Pilipinas, mainit. Oo. O, lalo na pag hindi mainit, hindi flooding or hindi ulan or baha yung nire-respondihan mo, no? Yung halimbawa kapag earthquake, no? So, minsan, or most of the time talaga, malaking issue ang ventilation. Lalo na dito sa Pilipinas na mainit. So, ang isang issue sa trapal kapag ginagawa mo siyang partition or bubong or tawag nito walling, ay walang masyado ding ventilation, no? So, I think sa mga experience, ikaw, sir, ano mo na masiguro yung ventilation ng mga shelter natin? Una, ito talaga challenge to kasi yun nga, sa mga experience din na ang mga tao kahit may binigay ka ng mga shelter assistance, hindi magtaka ka bakit ayaw nila magtira doon kasi yun sa design pa lang hindi sila komportable, mainit. So nakakapagdagdag ng stress ng mga tao. Tama. So stress pa sila sa kalagayan nila, trauma pa sila. Tapos mas madagdagan pa doon sa loob ng tirahan nila na hindi sila komportable. Kaya yun, sa design talaga, kailangan ito ma-considered. Kaya napakalaking halaga ng pagkakaroon ng partisipasyon ng mga affected na mga population. Kasi yun, ma-consider natin doon sa disenyo kung ano yung mas angkop sa kanila na magiging komportable sila. Tama yun, no? So, importante talaga yung pagkukonsulta, lalo na yung mga, halimbawa dun sa mga interventions natin, meron tayong mga pinapakita bago natin gawin ng maramihan yung mga design na temporary shelters natin ay pinapakita muna natin at tinatanong sila kung
feedback nila tungkol dun sa design. Kasi masasayang yung resources natin kung hindi naman nila titiran yung Tama. bahay. So, Oo. sayang. Mm. Mas mayroon pa sanang pwedeng paggamitan ng resources na yun. Yes. Mas makakatulong. Mm. Yun, kasama din sa consideration natin, accessibility, no? Na hindi mahirapan siyang pasukin or puntahan, no, ng mga persons with disabilities, mga kasamang may mga kapadsanan sa bahay, no? Hindi siya dapat may hagdanan or yung yung location niya ay hindi siya bundukin, no? Na kailangan pa talagang mag-exert ng matinding effort para marating yung location. Kailangan din nating tingnan yung mga matatanda. Pati yung mga hagdan, Mm. kailangan may paraan kung paano. Kung may hagdan man, dapat may ibang paraan kung paano din makakaakyat or makakapasok. Yung mga taong gumagamit ng wheelchair or nahihirapan ng umakyat, no? Yung mga ganun. Tama. Kaya yung sa mga design din talaga natin ngayon sa shelter, yun yung mga isa sa consider natin na dapat friendly siya sa mga may mga limitations, no, sa pagkilos. Oo. So yun. Tama. Punta naman tayo dun sa sir, dun sa mga key messages natin. Anong mga importanteng payo natin dun sa mga tagapakinig natin, no? Kung pag halimbawa sila ay mag-evacuate tapos gagawa sila ng kanilang sariling mga shelter, no? Medyo na-anticipate nila na medyo magtatagal sila doon sa kanilang bagong location o hindi man kaya ay nag-decide sila na mag-settle na, gagawa ng panibago or mag-repair ng kanilang mga kabahayan. Ano yung mga mahalagang konsiderasyon na gusto nating iparating sa kanila? Oo, meron tayong tinatawag na mga 8 paalala para sa matibay, ligtas at matibay na tahanan. Pero bakit ba natin ito, bakit ba meron tayong mga 8 paalala? 8 na key messages, no? Kasi syempre, dito sa kalagayan natin, no, sa ating bansa, ay madalas na tayong binibisita ng mga iba't ibang kalamidad, bagyo, baha, lindol na nakaapekto din talaga sa pagkasira ng ating mga kabahayan. So, yun, mas lumala, no, yung pagka-vulnerable natin dahil doon sa pagkasira ng ating kabahayan. Sa ngayon, ang bahay kasi, ang paggawa ng isang tahanan, isipin natin siya na ito yung magbibigay sa atin ng protection, no? Protection sa sarili natin, protection sa pamilya natin. Kasi yun yung isipin natin. Pero dahil sa sobrang kahirapan, yun, ang ibang mga tao ay syempre di na maiwasan no na magtitipid talaga doon sa pagpo-provide ng materyales para sa paggawa ng bahay. Kasi yun na basta lang makagawa ng bahay. Pero ang din kasi niyan, sa dulo din kasi niyan is kung nagtitipid ka sa ngayon, ang sa dulo niyan ay mas magdoble yung gastos mo kung natamaan ka man ng isang bagyo na mabilis lang masira yung bahay mo. Kaya meron tayong pinopromote na ito 8 messages, no, paalala para paano natin na mas mapatibay, magiging ligtas tayo sa ating ginagawang mga tirahan. Unang-una, ito ay pagtatayo ng matibay na pundasyon. Ito yung pinakamahalaga, ang pagtatayo natin ng matibay na pundasyon sa isang bahay. Kasi syempre, ang pundasyon mo, kung hindi matibay yung pundasyon mo, kung ang mas matibay lang dyan yung dingding at saka bubong mo, ay mabilis din yan na masira, no? Masira sa baha, mabilis mabasag, no? Yung bahay mo. Kaya mahalaga to at kinukonsider natin yung pundasyon na ginagawa mo ay dapat tinitingnan din yung kalagayan ng isang lugar. Halimbawa, kung nasa location ka na babahain
yung lugar mo, dapat ginagawa nito ng paraan na naka-elevate yung pundasyon mo bago mo mapatungan ito ng mga poste ng isang bahay. Tapos, Tama. syempre, dapat maayos yung nakapalo siya doon sa standard ng paggawa ng column. Tapos, yung mixing ng semento, dapat naka-standard siya. So dapat yung sabi natin matibay na pundasyon ay talagang gawa sa semento, tama ba? Pwede din naman sir na kung hindi natin kaya yung materials na kasi paggawa sa semento ay medyo expenses ito na kailangan mo ng semento, kailangan mo ng bakal. So meron din naman kung kahoy lang, maganda yung matibay din na kahoy, pero ang gagawin natin dapat yung poste mo ng kahoy, yung sa 1/4 ng poste mo, kailangan mo siya lagyan ng chemical, halimbawa nito. Sa mga experience ng ginagawa namin ay kahit yung mga used oil ng mga motor, sasakyan, pwede mo siyang ibabad or ipahid, yung mga used oil. Para saan ba yun, sir? Bakit siya Ang ibabad? purpose nito ay para hindi siya mabilis anayin yung kahoy. Tapos pag kahoy yan, kailangan mo ng angkla sa ilalim nito. Ito yung magsisilbing column mo sa ilalim, yung coating mo sa ilalim. Lalagyan siya ng angkla na naka-cross ng angkla mo doon sa ilalim. Kasi Hindi siya basta tinutusok lang. yes po. Kasi kung mangyaring tinutusok mo yan, kung hindi magbabalance yung bigat ng bahay mo, ay merong mas malilibing pa dyan. Oo. At kung mangyaring oo. may malakas din na hangin, mabilis siyang maiangat yung mga poste mo, mailabas sa lupa. Kaya Tama. kailangan maayos, tapos yung standard ng lalim din ng paglibing ng ng pundasyon mo ay hindi bababa sa 2 feet, no? Kung mas maganda nga Malalim pa. oo, na 1/4 sa Nang yung buong poste. ng iyong buong poste. Oo. Ay nakalibing. Nakalibing siya dapat para mas matibay. Okay. At ang pangalawa po natin na paalala, ito yung itali mula sa baba pa itaas. So ang ibig sabihin nito, dapat nakatali yung poste mo simula sa pundasyon mo hanggang sa taas, hanggang sa bubong. So galing sa pundasyon, dapat nakakonect pwede mo siyang gamitan ng mga metal, stirrup, or kung wala naman, pwede naman yung bakal na ginagamit natin, kabilya. So, may mga paraan na ipako mo siya doon sa poste. Hanggang sa taas ng beam at saka doon sa purlins na pwede natin lagyan din ng mga bakal na nakakonect pa rin doon sa beam at saka sa purlins na papakuan pa rin siya para matibay siya yung connection niya. Kung isipin natin, lahat ng poste mo, nakaganon siya, nakatali siya. So, matibay na kahit hindi mo pa lagyan pa ng ibang matibay na yan. Pero mas lalo pa yung titibay pag lalagyan natin siya sa pangatlo nating key messages. Itong key Pero messages clarify ko lang bago tayo po. magka-pangatlong key message, itong pagtatali natin, ito ba ay alternate sa pako or kasabay ng pako? Kasabay din ito sa pako, pwedeng gamitin natin bakal, pwede din natin gamitin itong mga tali. May mga paraan din na yung mga matibay na mga tie. At kahit nga tie wire ginagamit yan, pag dubli-dublihin lang yung mga tie wire, ginagamit din siya na parang gawin mo siyang clip doon na papakuan mo siya para magdikit yung tie wire doon. Pero may isang nakita ko na maganda rin na itong mensahe na to na kapag may na-anticipate tayo na paparating na bagyo, no? May nakita akong bahay doon saan ba yun? Somewhere sa Visayas, no, na may padating na bagyo. Tapos parang nag-aano siya na talagang ililipad dahil malakas yung hangin. Ang ginawa niya, tinalian niya yung kanyang buong bahay, no? Parang so galing dito sa kabila, tapos nagpaano siya ng PC hanggang doon sa kabila. So, yung pati hanggang doon sa atip, no, meron siyang mga nilagay na mga PC.
So, ang naging resulta, pagkalipas ng bagyo, nasira yung iba, yung kanya, nakatayo pa rin. So, yun yung magandang ano din yun na pwedeng mapag-investan no, part ng anong disaster preparedness para sa mga pamilya na maproteksyonan yung kanilang bahay na pag may paparating, may mga anunsyo naman mula sa Pag-asa, ma-anticipate natin kung kaya bang i-sustain yung mga ano yun, may mga kung gaano kalakas yung ina-anticipate nating hangin. Malalaman din nila kung gaano katinding paghahanda ang kailangan nilang gawin. Yes. Ito yung bahagi din siya ng pagkakaroon kung meron tayong mga proyekto ng mga shelter, bahagi din itong pagkakaroon ng mga orientation sa kanila kasi hindi naman ang project naman ay hindi mananatili na nandyan. So sila paano nila ma-sustain yung mga paraan na yon ay kailangan natin turuan yung mga tao sa komunidad para gawin yon. At yung mga diskarte na yan, yun yung syempre dapat malaman ng mga tao na ito yung mga gagawin. At hindi lang isang tao, kundi buong komunidad alam nila para maiwasan natin yung malalang epekto ng mga hazard sa kanila. So, yun. So, ano ba yung pangatlong message natin dyan, sir? Ang pangatlong message ay tungkol ito sa paggawa o paglagay ng mga bracing sa loob ng bahay. Kasi itong bracing kasi ito din yung mahalaga kahit nakatay na yung nakatali na yung poste mo sa hanggang sa itaas sa baba, ang galaw ng bahay, no? Kung halimbawa may isang bagyo at ang bagyo kasi ay mag-iiba yung direksyon ng isang hangin. No, pwedeng paikot-ikot yung hangin, pwedeng sa likod at sa harap at sa gilid, no, yung hangin. So dapat lagyan mo ng bracing yung sa loob ng bahay mo para kahit saan man yung direksyon ng hangin ay matibay siya. Pero may mga paraan sa paglagay din ng bracing. Hindi siya simple lang na magkakaroon ka lang ng bracing sa gilid ay okay na. Dapat sundin pa rin yung paraan niya ng paglalagay. Dapat yung poste galing sa itaas hanggang sa ibaba na poste na galing sa beam hanggang sa pinakaibaba na poste ay doon mo i-connect yung bracing mo. Kasi, minsan dapat yung magkabilang dulo. Magkabilang dulo siya. Tapos naka-counter din siya sa kabila na ganun din yung paglagay niya. Kasi para kung magkabilaan yung lakas ng hangin o kahit lindol ay hindi ganun yung paggalaw ng bahay, pagkasira ng bahay mo. Kasi pag gagalaw yan, mabilis yan. Puputok yung bawat sa gilid. Oo. Tapos syempre, kahit nga sa tungtungan ng bahay, pwede siyang lagay sa ilalim. Kung naka-elevate itong bahay mo. So, doon sa ilalim mismo, kasi makikita natin kadalasan na mga bahay na naka-elevate, walang bracing doon sa ilalim. So, dapat may malagyan pa rin natin siya ng bracing sa ilalim, no, na connect sa poste to poste. Tapos kahit nga sa bubong, dapat meron ding bracing sa bubong, no? Kasi ang tibay lang ng bubong yung purlins at saka yung rafter lang niya yung nagkakapit. Pero may mga paraan din na meron tayong ginagawa diyan na may nilalagay tayo na mga timber cleats, no, na tinatawag natin timber cleats na nakakonect sa rafter at saka sa kanyang purlins para hindi mahila kasi minsan sa lakas ng hangin matibay yung pagkapako mo sa bubong mo pero nahihila kasama yung purlins. So dahil sa sobrang lakas ng hangin. So yun para so, maiwasan yung parang ganun, kung na buong bubong ang nailipad. At meron talagang nangyayari na ganon. Meron ako nakikitang ganyan sa mga bagyo na talagang buong bubong ang hindi pa isa-isa. Oo. So may ganyan. Matibay yung pagkapako ng bubong na yan. Pero ang problema doon sa purlins, hindi nakakapit ng maayos yung purlins. Doon sa rafter niya. Dapat doon sa column rafter niya ay nakakapit siya ng maayos. Imagine mo doon ka natutulog tapos lumipad yung bubong mo. Biglang expose ka sa araw pagka umaga, di ba?
Ang Sige. mahalaga din dito sa bracing, mahalaga to, lalo na pag may darating na isang bagyo, kalamidad, ay Mm. hin- kasama yung mga windows, no, na lagyan mo ng bracing, at saka yung mga door, Mm. magkakaroon ng lagay ng bracing. May mga paraan, may mga materials na pwedeng magamit sa pag-bracing. Hindi naman kailangan na sobrang tibay nito, pero kung may kakayahan na makabili ng mas matibay, mas maganda. Oo. Minsan bakal yung ginagamit nila, Mm. yung mga metal, at minsan din naman yung mga Mm. kahoy, no, na ginagamit din nila sa Naisip ko, sir, ang daming kahoy na kakailanganin mo sa bracing, sir, no? kahit ano, di naman necessary talaga na kahit mga ano lang na makikita mo sa paligid mo na mga kahoy ay malaking tulong na yan para sa pag-bracing ng mga bahay. Mm. So yun. Sige. So ang ano natin, ang first key message natin ay yun, malakas dapat ang ating pundasyon. Tapos pangalawa, yung ating pagtali, no? Tamang paraan ng pagtali maliban dun sa mga pako natin. Tapos pangatlo, yung mga brace natin, no? Sa iba't ibang mga parte, no? Narinig natin yung dulo sa dulo na yun yung pinaka-importante, yung na hindi lang parang portion lang ang ating lalagyan ng brace, no? Kahit doon sa ilalim ng bahay, meron din bracing. Ano yung pang-apat natin dyan, sir? Ang pang-apat, ito yung siguraduhin yung pagkakabit nito ng mga galing sa poste, yung didikitan ng mga wallings. Oo. Oo, dapat maayos yung pagkakabit niya. Hindi lang siya diretsong pako, dapat nakalibing siya ng konti sa poste. Mm. So, pag nakalibing kasi siya ng konti sa poste, hindi lang pako yung nagbibigay ng lakas sa kanya. Hindi, nakapatong siya ng konti doon sa poste. Tapos, maliban doon, may mga diskarte paraan sa pagpapako, no? Mm-mm. Hindi lang siya diretso yung direksyon mo. Oo. Kailangan maayos, tingnan mo yung balance yung papakuan mo na hindi din magbiak yung kahoy. Tapos, nakaslide siya, naka-ibang direksyon. Nakaslanting siya. Hindi nakaganyan, Yes, oo. Nakaslanting siya na magkaibang direksyon ang slanting niya para mas makadagdag siya ng lakas na hindi siya mabilis mahugot yung kahoy. So yun. Tapos mas madadagdagan pa yung lakas niya kung yung pagtatali din ay pwede din siya lagyan ng mga pagtatali. Oo. So yun. So, pako plus tali, no? Yes, sir. Oo. May mga diskarte yung iba, halimbawa may kakayahan din na makabili ng mga materyales. Yung iba ay mga metal talaga yung ginagamit nila. Oo. No. Lalo na Pero- ito sa mga areas na alam nila na madalas silang bagyuhin, ano? O malakas ang hangin. Oo. Pero may mga gamit tayo na pwede, halimbawa, may mga sirang mga kadena, na kadena ng motor, ng bike. Ano yan, napakapulido din yan na gamitin. Pwede Paano yan ba yun? gamitin. Paano ba yung kadena? Ididikit lang din? Ididikit, papakuan siya, sir, gano'n. Tapos, kahit nga yung mga pump belt ng motor, Oo. so, ginagamit din yan. Yes, sir. Yeah. Ginagamit yan, yung mga pump belt. Matigas din yan at mag-sustain din yan. So, makakatulong siya sa so yung sa paggalaw ng bahay mo, nakakatulong siya doon. Okay. Yun Sige. yung pang-apat. So ang ano natin, ang pang-apat natin na ano ay yung tamang yung mga dugtong-dugtong natin, yung mga joints, no? Yes, yung So at saka yung pako na hindi lang basta direkta, kundi pwedeng kailangan siguraduhin na hindi mabibiyak yung kahoy at saka iba-ibang direksyon yung ng mga pako natin. Sige, yung panglima tayo ay Ang panglima po na mensahe ay ito ay ang matibay na bahay ay kailangan ng matibay na bubong. Bubong, So, yun na kanina yun. nabanggit natin kanina, no? So, may mga paraan para maging matibay yung bubong natin. Ang dito sa building back better and safer, ang tinuturo natin dito na yung bawat dulo, no, ng bubong ay dapat sunod-sunod yung paglagay ng pako niya para hindi siya mabilis ng hangin
Kasi yan yung kadalasan, yan yung diyan makapenetrate yung hangin kasi sa bawat gilid niya, bawat corner. So yun yung i-ensure natin na halos magkadikit yung mga pagpako niya. Kung maayos lang yung ano mo, kahoy mo sa parlance, pwedeng bawat groove nito lagyan ng pako ang bawat groove. Pero depende sa kahoy kasi minsan mabiak din yung kahoy. So pwedeng mag-distance ka ng isa kung hindi maayos yung kahoy mo. Pero kung maganda yung kahoy mo ay pwedeng bawat groove lagyan natin. At sa bawat gilid niya, lalo na sa papunta sa taas ay bawat gilid niya. Kung kaya din na magkasunod-sunod din kahit 3 hanggang 5 pako. Pero may nakita akong mga diskarte ngayon, ina-apply na ito lalo na sa mga school na ini-implement. Ginagawa nila metal yung ginagawa nila sa gilid, yung angle bar. So, nilalagay nila sa gilid parang mga 2 to 3 feet na metal. Yun yung mga nilalagay nila, kiniklip nila doon sa gilid. Tapos yung pagkapako talaga nila ay malapit yung distance. Parang iniipit lang nila yung Yung bawat gilid niya. Okay. So, ganun yung mahalaga dito sa Tapos, syempre, huwag kalimutan palagi dahil sa ilalim ng bubong, itong purlins at dapat doon sa purlins, nakadikit siya ng maayos doon sa rafter. Common rafter na may nilalagay tayong timber cleats, no? Maliit lang naman to, na kahoy at hindi naman necessary na kung limitado ka sa kahoy, pwede naman gagamitin natin itong mga mga round timber na nasa paligid lang natin. So, yun. Pero may mga tayo, sir, halimbawa anong klaseng bubong ba yung matibay? Kasi may mga iba na medyo matulis yung kanyang dulo or medyo yung iba din medyo mas patag. So ano bang mas matibay na paraan para ma-sustain yung malakas na hangin? Unang-una ang slope, no? Dapat i-consider natin itong slope ng isang bubong. Dapat hindi siya tataas pa ng 30 to 40 degree yung sloping niya para hindi siya sobrang slope din ay mabilis din yun na mabangga ng hangin. At kung sobrang baba din niya ay mabilis din siya na matuklap, no, ng hangin. Kaya yung standard natin sa Building Back Safer ay yung hindi bababa sa 30 to 40 degree yung sloping niya. Pero ang mas recommended natin, sir, lalo na pag bagyo ito at lalo na kung nasa coastal ka na dyan yung bahay mo, yung location mo na madalas malakas yung hangin, mas recommend natin itong umbrella type na bubong. Kasi bawat kanto niya ay may may diretso yung hangin sa bawat kanto niya. So, ganun siya. Yun pala yung parang may mga angles, no? Parang ganun, po, no? may 4 na Meron kan angle. dito sa kabila, tapos meron pang Yan yung umbrella type. Yes po. So, yan nakakatulong yung mga angles niya para mag-slide lang yung mag-slide lang yung hangin. Oo. Sige. Yun. Sir, may tanong ako. Paano kung nipa yung bubong? Pag nipa na bubong, may mga diskarte din dyan. Minsan, ang iba may kakayahan na magbili ng mga fish net. Pero kung wala naman, pwede naman i-clip natin siya ng mga kawayan. Doon sa taas ng nipa, duble-dublehin yung pag-clip ng mga kawayan. Kasi minsan ay, pag nipa talaga, mabilis yan, matuklap, no? Sa lakas ng hangin. Tama. So, ang gagawin, i-clip natin siya ng mas malapit-lapit na mga kawayan para matibay siya. So, mas malapit siya. Imbis na kalahati yung dapat 3/4, yung ganon. Tapos handa mo na agad kasi pag magbagyo na, umalis ka na. True. Saan yung house mo? Yun. Sige. So, yun yung pang-anim na yun, sir, no? Pang-5 yun. Pang-5 yun. Oo. Ang pang-6 po na mensahe ay tungkol ito, dapat kung magtayo tayo ng bahay, dapat nasa safe talaga yung location niya. Tama. Hindi malapit sa pangpang, hindi malapit din sa landslide prone area, tapos hindi sa babahain na lugar. So, dapat nasa safety
na lugar. Kung may mga punong kahoy na malapit sa kanya, dapat bago pa man yung mga bagyo na darating, ay puputulin na yon para hindi makasira doon sa bahay natin. Mag-pruning, no? Ang Oo. tawag dyan? Pruning ba yun? Pruning po, opo. Oo. So, Tinatanggal yung mga sanga-sanga. yes. So, yun yung pang-anim. So, dapat ito yung pinaka-challenge talaga na mahirap ito hanapin kasi syempre, mahirap din naman maghanap ng location na kung saan ka maghanap. Kailangan mo ng Lalo pera. na pag Diba? wala kang lupa. O wala kang lupa. So, yun, challenge to. True. Tama. Sige. So, ibig sabihin yung mga bahay na nasa tuktok ng bundok, sir, hindi siya safe. Depende sa sa forma ng bundok, pero kung nasa gilid siya talaga na nakadikit lang sa gilid ng bundok, yun yung mga masigurado natin hindi safe. Kasi paano Oo. kung sunod-sunod yung malakas na ulan at magkakaroon ng kasi Landslide. lumalambot yung lupa, 'di ba? Tama. Magkakaroon ng landslide. So nasa delikadong sila. Pero minsan ang mga tao talaga ay meron ding lalo na sa mga IP, mahilig din sila na nasa gilid ng bundok. True. 'Di ba? So Doon kasi yung nila, sir, hanap buhay. at yun din yung nakasanayan nila. So yun. Saka maganda ang view. Oh, maganda ang view paggising mo sa umaga. Ibang usapin yung view, sir. Sige. Sige, ang pangpitong mensahe, ito naman ay yun na naman natin kanina na ang pinakaligtas na bahay ay may simpleng hugis ng bahay. Yung disenyo mo lang na naka-rectangular ka, so kung rectangular ka or square yung disenyo ng bahay mo, kaysa sa madami kang mga extension, ay isa yun sa nakapag din. Maliban na lang kung matibay or maayos yung paggawa mo ng extension. Pero dito, kung bagyo man ito yung mas recommended talaga. Yung simple lang na bahay, yung disenyo niya. Yung nakakwadrado lang siya. So yun, mas typhoon-proof siya na bahay. So yun. At syempre, ang last po na mensahe natin ay ito ay dapat lahat ng tao ay maging handa sa lahat ng oras. So, kahit sobrang tibay pa ng bahay mo, kung hindi ka handa, no? So, kung merong darating na isang kalamidad, ay pwede ka pa rin, 'di ba? Magkakaroon pa rin ng pwedeng ma-damage, So, ang secure natin dito yung buhay natin. Tama. Alagaan natin yung buhay, pamilya natin, so at saka yung mga kagamitan natin, ari-arian. So yun. Dapat pag sinabing evacuate na talaga. Mag-evacuate no? talaga. Tama, Hindi papasok talaga, no? Paalala talaga palagi na mag-participate tayo sa government, no? Makinig tayo palagi sa mga announcements. Announcement ng mga barangay o munisipyo, mag-announce na ng evacuate. At syempre, dapat ready ka talaga na nakahanda yung gamit mo na kailangan mo sa pag-evacuate. So, yun yung pinaka-key para maiwasan natin na para masiguro natin na safety yung buhay natin. Yun. Yun, so recap lang natin yung mga 8 key messages natin, Yung una, para magkaroon tayo ng mas ligtas at matibay na bahay. Yung una, kailangan matibay yung ating pundasyon. Pangalawa, yung ating paggamit ng mga tali, para mas lalo pang humigpit yung ating mga connections, tapos gumamit ng brace, at saka tamang paraan ng paglalagay ng mga brace, Yung mga koneksyon natin sa iba't ibang mga parte, so dapat matibay yung tamang paggamit din ng mga pako, At saka yung disenyo ng ating bubong, na narinig natin kanina na parang may 30 degrees angle para hindi siya madaling ilipad or hindi rin madaling matuklap. At saka yung umbrella type na disenyo para lalo na doon sa mga areas na talagang malalakas ang hangin. Pang-anim, yung lokasyon, pagpili ng tamang lokasyon para sa paglalagyan natin ng bahay. At saka manatiling gawing nating simple yung design ng ating bahay. At saka yung pangwalo, siyempre, maging handa tayo palagi. So alam natin kung ano yung mga posibleng mga sakuna na darating doon sa lugar natin para alam din natin yung pwede at maaari natin gawin kapag darating yung mga sakuna na yon.
Yun. So, ano ba mga major takeaways natin dito, Miss Lorette? Hindi kailangang magara ang bahay mo. Mm. Kailangan maging matibay mas priority mo yung maging matibay yung bahay mo kasi yun yung protection mo, no? Hindi lang tirahan kundi protection mo. Yun. So, ang oras natin mga kaibigan ay 2 minuto na lang bago mag 12:00, no? Medyo patapos na tayo. So, ang pinaka-mensahe natin sa broadcast natin, no? Kahit sa dun sa unang segment natin, narinig natin, no, na ang shelter mga kaibigan ay hindi lang siya pagkakaroon ng bubong. Ito rin ay isang lugar kung saan talagang napapanatili nating mataas ang dignidad at proteksyon ng mga miyembro ng buong pamilya, no? So, ito rin yung magiging pundasyon ng katibayan, no? Magkakaroon tayo ng matibay na kalooban, no? Yung recovery natin mula sa pagkalugmok dahil sa mga kalamidad, no? At ito ay hindi lang responsibilidad ng buong pamilya, kundi umaasa din tayo na mas malaki doon sa mga local government units, lalo na, no, na siya yung nag-oversee, no, nagtumatanaw sa pangkabuang katiwasayan ng buhay ng mga apektado ng iba't ibang uri ng kalamidad. Although nandyan din yung mga humanitarian actors, support groups, no, na iba't ibang mga humanitarian organizations na tumutulong. At ito nga, ginagawa natin itong broadcast. At dahil kahit nga sa mga sa pamimigay natin ng mga suporta, palagi tayong nagbibigay ng mga paalaala kung ano yung mga pamamaraan para mapanatiling mataas yung dignidad ng mga pamilya at manatiling ligtas, no, magiging home pa rin, no, magbibigay pa rin ng kagaanan ng kalooban yung mga temporary shelters natin, no. So pinapaalala natin palagi na hindi lang itong pagkakaroon ng silungan, kundi magiging safe space din ito para sa lahat ng mga miyembro ng pamilya. Kailangan nandoon mataas yung ating lang privacy. Kailangan matibay para hindi siya paulit-ulit na ma-expose sa anumang uri ng hazards yung ating mga family members, no? At saka magiging considerate tayo doon sa mga iba't ibang mga miyembro ng pamilya na mayroon ding iba't ibang uri ng pangailangan, yung mga vulnerables, kababaihan, senior citizens, persons with disabilities, no? So kasama yan sa lahat ng kailangang pag-isipan ng pamilya sa pakikipagtulungan nila sa mga local government units, no, at iba pang mga humanitarian organizations na nagbibigay ng serbisyo. Yun. So bago tayo magtapos mga kaibigan, bati ulit tayo sa ating mga taga-panood sa ating Facebook Live, no, si Ma'am Nesrin Benito, magandang umaga, kay Loud and Clear, at saka kay Sembay Adam na nanonood mula sa Almonte Extension, Cotabato City. Maraming salamat sa inyong pag-join sa amin, pati din sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live at kahit walang comment, at saka sa mga tagapakinig natin sa iba't ibang panig po ng BARM, no, dito sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, ibang panig ng Cotabato Province, no. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa isa na namang magandang talakayan. Hindi pa natin alam kung anong magiging topic natin, pero asa po tayo na makakabalik tayo next week. Naalala ko, iyon ay yung sa Mindanao River Basin. Okay. Oo, at saka yung isang CPGBB, yung Child Protection and Gender-Based Violence. Referral pathway. Yun, maganda rin yan mga kaibigan, no? So, abang-abang po tayo hanggang sa susunod po na Martes o hindi kaya sa susunod na Huwebes. Depende po yan, no, sa availability ng ating mga resource persons, but definitely magkita-kita ulit po tayo sa susunod na linggo. Sana po ay nandun pa rin kayo, no? Maraming salamat kay Ma'am Lorette Carnable ng Save the Children, kay Sir Jobet ng Accord. Thank you salamat sa inyong pag-join. Ako naman po mga kaibigan, si James Baayan, Humanity and Inclusion. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo palagi.
karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project.